every one of us able to understand your word, and even we will be grounded, and your word will richly in our hearts. Bless I pray, even those who in live streaming, Panginoon, ng mga audience. At maging sa lugar na to, patuloy na kayo po sa manguna. At pagpalain niyo po kami ng iyong salita sa araw na to, tuloy na pagpapala po ang iyong salita. Sa inyo po ang lahat ng kapasunod na tirangalan, ito pa ang dalangin na tulungan din po niyo ang kasangkapan na sumakaya lamang ang tunay na Panginoon ng Espiritu. Sa inyo po ang kapasunod na tirangalan, sa pangalan niyo ay Panginoon Kristo. Amen and amen. Okay? So, makapunan po bawat isa. Kanina po, binasa po natin ang Matthew chapter 21, verse 33 hanggang sa kababang mga talata or hanggang 40, kahit extend natin hanggang 44. Gayon pa man, ang sentro po ng ating pong pag-iisip ay sa isang parabola tungkol po sa vineyard. Ano pong vineyard? Yung ubasan. At ang sabi po ng ating pong nabasa kanina, may isang tao na nagtayo ng kanyang ubasan. At pinaghanda niya ito ng maayos. Tinukaya niya yung kanal para magkaroon ng patubig. Tapos ay naglagay ng pisaan. Nagkaroon siya ng building, munting watchtower para sa tagapagbantay. At matapos niyang itayo ang ubasan na to at may bakod, safety, fully furnished, everything, ipinagkatiwala niya sa kanyang magbubukid sa tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Husbandman ang tawag dito. At ang may-ari ng ubasan ay nag-abroad at napakalayong lugar ang kanyang pinuntahan. Ayon sa istorya ng ating nabasa kanina, habang siya ay nasa ibang lugar, kanyang inutusan ng kanyang mga alipin at sabi, pumunta kayo roon sa aking ubasan upang tumanggap ako ng aking ani, yung porsyento para sa kanya. Ang malungkot na pangyayari ng kanyang ginawa ito at sinunod naman siya ng kanyang alipin. Ang matindi, pagdating ng mga alipin, sa halip na magbigay respeto yung mga magsasaka, sinaktan yung kanyang aliping sinugo, ang iba ay pinatay, ay yung iba binato. Yan. Tapos, medyo siguro kung sa atin, sumama ang loob ng may-ari. Sabi niya, susugo ako uli ng pangalawang batch ng alipin. At nung ginawa niya na nagsugo ulit siya ng kanyang mga alipin, kung anong ginawa doon sa una niyang mga alipin sinugo, na may nakabalik naman, kaya sugatan at bugbog. Yung pangalawang batch ng alipin sinugo niya, ganun din. Pinagpapatay pa nga nila. Sabi ng may-ari ng ubasan, ngayon, sa sunod na pagkataong ito, isusugo ko ng aking mismong anak. At palagi ko naman, igagalang nila ang anak ko. Irerespeto nila sapagkat siya ay nag-iisa kong anak na tagapagmana ng aking mga ari-arian. Yan ang sabi ng may-ari. Tapos, ginawa nga. Sinunod naman siya ng kanyang anak. Ang matindi ka nito, hindi pa nakarating ng ubasan mismo yung kanyang anak natanawan na agad nitong mga magsasaka. Sa halip na respeto, sinalubong agad nila at binugbog hanggang sa pinatay. Nilabas sa ubasan, tapos pinatay doon sa labas. Ang tanong, sa palagay ninyo, mga nakikinig, at mag-isistorya ito, sabi ng Pastor Kristo, sa palagay ninyo, ano ang magiging resulta? Ano ang gagawin nung may-ari ng ubasan? Sabi ng mga tao, wala ho kami ibang idea dyan, kundi magagalit yung may-ari, pagpapatayin din sila, at magpapalit siya ng mga magsasaka, at ipagkatiwala sa ibang magsasaka, upang magkaroon naman siya ng porsyento na matanggap sa kanyang ubasan. Ayan. Okay. Dito tayo ngayon. Ano pong ibig sabihin nito? Ano ang koneksyon nito sa ating kasalukuyang panahon? Alam niyo po, sa akin lang ha, malalim po kasi ang talinhagang ito at ang kahulugan
ng talinhagang ito. Alalahanin po natin ang talinhaga o parabola ay kwentong makalupa na madaling maintindihan. Pero meron pong kahulugan sa likod nito na makalangit na kahulugan. Kung ganon, ano ang kahulugan ng istorya tungkol sa hiwaga ng ubasan? Okay? Sa akin po, ang ubasang ito ay hindi literal na ubasan. Pumutalinhaga, ito ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay pinaghaharian ng kapayapaan, pinaghaharian ng katuwiran, pinaghaharian ng kagalakan sa Banal Espiritu. Sa madaling sabi, ang kingdom of God is a kingdom of righteousness and peace and joy and the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Now, kung ang kaharian ito ay hindi pala literal na ubasan, bakit ipinagkatiwala sa magbubukid? Yung kanyang pinagkatiwala magbubukid, sino ba ito? Walang ibang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang kingdom kundi ang bayang Israel. Bakit? Sapagkat siya ay bayan ng Diyos. Siya yung dapat nakapangalaga ng righteousness, ng batas ng katuwiran, buhay na may katuwiran. Dapat ang Israel ang modelo at sila dapat ang panagmumulan nito. Kaya siya ay nilagay doon na bantay at upang mangalaga ng kingdom of God para makita ng buong mundo kung ano ang pagkakaiba ng kanyang kaharian kaysa sa kaharian ng mga tao. Ngayon, ano nangyari? Hindi na pinagyaman ang kanilang obligasyon at ang kanilang responsibilidad. Sa halip, pinagpapatay pa ng bayang Israel ang mga alipin ng Diyos. Sino sila? Sila ay ang mga propita. Sila ay ang mga righteous people na sinusugo ng Diyos para magbigay sa kanilang mensahe na dapat ipakita nila ang righteousness life, ang life of righteousness. Yung righteous life nila. Ano nangyari? Hindi nakita ng Diyos sa kanyang mga pinagkatiwalaan ng bayang Israel na ipakita, mag-produce sila ng righteous life. Sa halip, nakisalimuha sila sa mga pagano, sa mga taong sanggano, at hindi nakita yung righteous life sa kanila. Yun ay kinalungkot ng Panginoon. So, ano yung hinihintay ng Lord? Ano yung in-expect nila na kanyang kabahagi? Well, ang in-expect ng Diyos dito ay magpakita sila ng righteous life. Yun ang in-expect niya sapagkat pinagkatiwalaan sila ng kingdom. Ang kingdom nito is not literal kingdom, but it is a kingdom of righteousness. So, bago ang lahat, siyempre, bilang isang bansa na bayan ng Diyos at pinagkatiwalaan ng Diyos, ng ganitong pagkakataon, dapat silang mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos ay magkaroon ng buhay na may katuwiran. Yun ang ini-expect ng Lord. Yun yung bunga na kanyang hinihintay na ibigay nila sa Diyos, sa kanyang kaharian. Pero hindi nangyari. Sa madaling sabi, sad to say, hindi naging maganda ang resulta doon sa mga alipin ng Diyos ng mga propeta. Marami sa kanilang napatay. Sa panahon na lang ni Elias halos 400 prophets maliban kay Elias. Halos pinag-uusig ni Haring Akab. At sino itong mga magbubukid? Sila yung mga leaders ng bayan Israel. Magmula kay Moses, kay Haring David, kay Samuel, kay Haring Saul, at down to the latest kings of Israel. Ano nangyari? Si Jeremiah na lang Sobrang hirap ng dinaanan ni Prophet Jeremiah. Kaya tinagurian si Jeremiah na crying prophet. Bakit? Sapagkat maraming luha niyang naksaya. Nakaranas si Jeremiah ikulong sa dungeon. Ano yung dungeon? Kulungan siya na hindi shield ang pagkariwat. Siya ay kalahating katawan ay nasa putik. Mayroon ka mang matutungtungan ay kapiraso lang, pero halos ng katawan mo ay nakabaon sa putik. Kung ilang araw ka doon, na nakababa doon, may pang mga linta pa at ayon kung anong mga uod kasama ng mga taga. Ganun ang naranasan ni Prophet Jeremiah. At marami pang mga propeta ang nakaranas ng ganung mga paghihirap. Si Elias na lang.
gusto ni Haring Akab at saka ni Jezabel ay mapatay si Elias. Sapagkat kinalaban ni Elias yung 400 prophet ni Baal. At halos nangamatay yung mga propitang yun dahil sila ay kinalaban ni Elias. At hinamon niya na sila ay magkaroon ng burnt offering sa Mount Carmel at doon ginanap ang burnt offering ng usapan kung sino ang Diyos na magbababa ng apoy at sunugin yung mga handog. Siya ang tunay na Diyos. Kaya itong mga propita na Baal, 400, maghapon silang nagsasayaw at nagsusugatan yung kanilang mga katawan para dinggin ni Baal. Ininsulto pa sila ni Elias. Sabi ni Elias, baka tunog pa ang yung Diyos. O baka kayo may kausap. O kaya inantok. Laksan pa yung hiyaw ninyo. Baka sakaling marinig niya. Lulubong na lahat ang araw, walang dumarating na apoy sa dambana ni Baal. Sabi ni Elias, tama na, ako naman. Simpleng panalangin na kanyang ginawa sa harapan ng Diyos. Sabi ni Elias, O Diyos ng bayang Israel, para malaman lang na kayo totoong Diyos, ang apoy po ay pagkaloob niyo po at tupukin ang handog na to. Instant, bumaba ang apoy ng Diyos at tinupok ang handog ni Elias, ang kanyang burnt offering. Pati yung tubig na ilang barilis ng tubig ang ibinuhos doon at yung kanal sa paligid ay napuno. Ano yun? Natuyo sa magitan ng init ng apoy. At napatunayan ng bayang Israel na ang Diyos nila ay totoong Diyos. Kaya magmula ng araw na yon ay pinersikyot ni Jezebel at ni King Ahaz si Elias. At nagsimula noon, napakarami ng mga propeta ang pinagpapatay nila. Well, hindi nagtapos sa Old Testament. Dumating ang New Testament. Muli, sabi ng Diyos, magsusugo ako uli ng aking mga alipin upang ang aking ubasan, makatikim naman ako ng fruit ng aking vineyard. Sino ang pangalawang mga servants na kanyang inutusan sa pangalawang pagkakataon sa New Testament? Ang kanyang mga apostles. Anong ginawa? Matindi rin. Yung mga apostol, binilanggo, pinaghahagupit, sina Pedro, si Pablo na lang. Bago siya naging Pablo ay Saulo muna ang kanyang pangalan. Isa din siya sa mamamatay tao. Lahat ng mga Kristiyano na tumatawag sa pangalan ng Jesucristo ay pinapapatay niya. Bakit? Kasi mayroon siyang daladalang sulat. Yung tawag doon, license to kill. Pambihira, license to kill. Meron siyang authority na galing po sa Roman Empire. Lahat ng Kristiyano na kanya matagpuan sa bahay man, sa kaligusan, sa Christian, papatayin niya. Yun ang kanyang misyon. Ang pangalan pa niya noon ay Saulo. Ngunit isang araw, nung kanyang makatagpo ang Panginoon Kristo sa highway ng Damasco, doon siya nabago. Nahulog siya sa kabayo sapagkat tinamaan siya ng napakaliwanag na kasisilaw na liwanag. Nabulag si Saulo. Sabi ng Panginoon Kristo, Saulo, Saulo, bakit mo ba ako inuusig? Ano ang kasalanan ko sa iyo? Para kang sumisipa sa tinik. Yan. Magmula ng araw na yon, nabago ang buhay ni Saulo at naging Pablo siya. Si Pablo man nakaranas din hanggang kamatayan. Talagang nakaranas siya ng pagkabilanggo, ilang bisis siyang bugbugin, hagupin, dahilan sa katuwiran. Ngunit hindi siya napagod, patuloy pa rin siya nangangaral ng katuwiran. Ang bayang Israel ay naging sanhi. Sa halip na sila ay bayan ng Diyos ng modelo, ay hindi. Kung hindi, yung mga lingkod ng Diyos ay pinapapatay nila, pinabilanggo nila, pinagbabato nila. Sabi ng Diyos Ama, isusugo kong aking anak. Sino tong anak na to? Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Sabi ng Diyos Ama, igagalan lang aking anak sapagkat sila ang tanging tagapagmana ng aking mga properte. Sa halip na igalang ang Panginoon Kristo, pinatay pa rin nila ang kaisa-isang anak ng bugtong anak ng Diyos Ama. At ang ubasang ito ay nanatili hanggang ngayon. At ang sabi ng Diyos, dahil ang aking unang magsasaka ay hindi mapagkatiwalaan, ibibigay ko ang ubasang ito sa ibang magsasaka. Alam niyo mga kapatid kung sino itong magsasaka na kanyang pinagkatiwalaan? Gentile world.
Kasi yung unang magsasaka na bayang Israel, di mapagkatiwalaan. Walang fruit of righteousness. Di sila nagsisisi, hindi sila nagbabago. Pero nagmamayabang sila, nagmamalaki nila sila ay anak ng Diyos. Sila raw ay anak ni Abraham. Sila raw ay may batas ng Diyos. And yet, yung buhay nila, there's no fruit of righteousness. So, supposed to be, as a kingdom of God, there will be peace, joy, and righteousness sa kingdom. Pero yung mga tao nandun, wala. Now, sabi ng Diyos, ibibigay ko ulit ang aking ubasan sa ibang magsasaka. At sino ito? Walang iba, kundi ang Gentile world. Kapatid, ngayong umaga bago tayo magtapos, nais ko lang din na sabihin sa inyo na ikaw at ako ay napakalaki ng iyong pribileyo na tinanggap sa Diyos. Bakit kamo? Kasi ikaw at ako yung magsasakang yan. Tayo ang mga magsasakang yan na pinagyayaman natin ang kingdom of righteousness. Sa ating mabasa yan. Romans chapter 14. Verse 17. Gusto niyo ba kung sundan? Alright? Sabi rito sa Romans chapter 14, verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink. Tandaan niyo, ang karya ng Diyos ay hindi ang pag-righteousness, peace, and joy, and the Holy Ghost. Ulitin ko. Ang karya ng Diyos ay hindi ang pagkain at inumin, kung hindi ang katuwiran, kapayapaan, at kagalakan sa banal na Espiritu. This is the kingdom of God. Now, hanggang ngayon, nag-i-exist ang kingdom of God. Ikaw at ako ang magsasakang yan, kapatid. Now, ang tanong, ano ang in-expect ng Diyos sa iyo at sa akin bilang magsasaka? Magbigay tayo sa Kanya ng bunga. And what's the fruit? Fruit of righteousness. Bunga ng katuwiran. So kapatid, isang araw, may istorya pa, na ang Paso Kristo at si Juan Bautista ay buhay pa sila kapwa dahil sila ay magpinsan. Ang trabaho ni Juan Bautista mangaral. At sa kanyang pangaral, ang daming tao lumalapit sa kanya. Anong gagawin ng mga tao? Magpapabautismo kay Juan dahil ang kanyang trabaho sa harapan ng Diyos ay mangaral tungkol sa Ebanghelyo na ihanda ang kanyang sarili sa pagdating ng anak ng Diyos na Panginoon Kristo. Tapos bautismo sa tubig. Sabi ni Juan, sino may sabi sa inyo na warning ng Diyos? Kung gusto niyo na kayo ay maging katanggap-tanggap, magkaroon kayo ng bunga sa inyong pagsisisi. Dapat, sabi ng mga tao, anong gagawin namin? Dapat kayo mga sundalo, huwag kayo mangikil. Makontinto kayo sa inyong mga sahod. Wow. Alam mo naman yung mga military, sa panahon noon hanggang ngayon, yun ang ugali nila. Kung gusto niyo talaga na kayo ay maging anak ni Abraham, na kailangan kayo mga sundalo, makontinto kayo sa inyong mga sweldo. Huwag kayong mangingikil, huwag kayong mangungutong. Kayo mayayaman, kung kayo ay may mga pera, magbahagi kayo ng iyong kayamanan sa mga wala. Kayong mayroong mga kasutan, ibahagi niyo ang iyong kasutan sa walang masuot. Yan ang bunga ng katuwiran. Yan ang nais ng Diyos na magkaroon kayo niyan bago kayo pabautismo. Anong ibig sabihin? Ang kingdom of righteousness ay mapuproduce lang ito sa buhay ng tao kung tayo po ay may tumpak na pagsisisi. Ano ang tunay na pagkakitaan na ang tao ay nagsisisi? Kung magbabago ng sistema ng buhay. And this is the fruit of righteousness. Ito ang wala sa bayang Israel. Ngayon, purihin ng Panginoon, ang kingdom of God sa kasalukuyan sa New Testament ay mixed people. Ano itong mga mixed people? Ito ay kinabibilangan ng lahi ng Israel at lahi ng mga pagano. Dalawa lamang kasi ang tao sa buong mundo sa harapan ng Diyos Jews and Gentiles. Pag sinasabing Gentile, ang Gentile world, napakalawak. Pag hindi ka dugong Israel, ibig sabihin, Gentile ka, pagano ka. So, ang Iglesia ng Diyos ngayon ay mixed people.
Ano to? Sila ay lahi ng mga Hudyo at lahi ng mga Pagano. Tayo mga Pilipino ay kasama sa lahi ng mga Pagano. Gentile world. Tayo ay magpasalamat sa Diyos sapagkat pinagkatiwalaan tayo ng ubasang ito. Ang ubasang ito ay Kingdom of God. We must suppose to produce a righteous life. At ito ang hinahanap ng Diyos. Hanggang ngayon, ang kahulugan ng talinhagang ito ay hindi natatapos. Hanggat ang iglesia sa lupang ito ay hindi pa nadadagit ng Pasokristo at hindi pa nagrapyo, nag-i-exist ang Kingdom of God. Ikaw at ako dapat mag-produce tayo lagi ng ating buhay ng fruit of righteousness, righteous life. Okay, mga kapatid, sa umagang ito, sino po sa atin ang desidido na ituloy natin ang ating pagiging magsasaka sa karan ng Diyos? Wala kang gagawin kung hindi mamuhay ka na may katuwiran sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao para ikaw at ako ay maging modelo ng kaharian ng Diyos. Okay ba, mga kapatid? Yan ang in-expect ng Diyos sa atin. Ikaw na nakikinig sa umagang ito, sa live streaming ito, kumusta naman ang buhay mo sa harapan ng Diyos? Ano ang ipinoproduce ng buhay mo araw-araw? Sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Nakikita ba sa buhay mo ang buhay na may katuwiran? Ini-expect ng Diyos bilang mga magsasaka sa ubasan ng Diyos ng Kingdom of God. Dapat araw-araw manatili ka sa buhay na may katuwiran. Tutulungan tayo ng Diyos. Bakit kami? Sapagkat ang kanyang kaharian ay kaharian ng katuwiran, kaharian ng kapayapaan, at kaharian ng kagalakan sa Banal na Espiritu. Kung ang tanong ng tao, Pastor, paano ba mangyari na ako'y makapag-produce ng righteous life? Simple, very simple. Anong gagawin? Just submit yourselves under the power of the Holy Ghost. And the Holy Spirit of God will help you transform your life. But not by yourselves, but by the help of the Holy Spirit. Magta-transform ang buhay mo. Kung isusuko mo ng buong ang buhay mo sa harapan ng Banal na Espiritu. Siya na ang mayroong power para ang tao ay mabuhay na may katuwiran. Hanggat hindi mo sinusuko ng buo ang buhay mo sa harapan ng Diyos, sa Banal na Espiritu, wala mapuproduce na righteous life. Unless, naisuko mo ng buo ang buhay mo sa harapan ng Diyos. That's the beginning na magkakaroon ng buhay na may katuwiran. Tanong sa mga nakikinig sa araw na ito, maging dito po sa ating harapan. Willing po ba tayo na mag-submit ng buo ng ating buhay sa Panginoon? Yan ang tanong. Kung ako, ang tanong ninyo, no choice tayo. Ako, no choice. Bakit? Andito na ako eh. Nakapasok na ako dito sa kingdom na to eh. Sa bukirin ka na ng Diyos eh. So ano ang gagawin mo? Just ask the Holy Spirit, help us to produce a righteous life. Wala ka namang power eh. Ako, hindi ko kaya mag-produce yun eh. But, through the help of the Holy Spirit, mangyayari yan. Just submit yourselves under the power of God, and the Lord will help you to transform your life. But, not by your own, but by His will. Sa kamagitan ng kanyang kapangyarihan, doon lang mangyayari yan. May umaga tayo po'y magsitayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah, glory to God. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, sa pababa ng ating binasa kayo na, ang inireject ng taong bayan ng Israel na panulukang bato na inakuha nila, siya rin ang bato na panulukan ng building. Sino yan? Ang Panginoon sa Kristo. Ito sabi niya, ang sinumang bumagsak sa batong ito, magkakadurog-durog. Ngunit, kung ang batong ito babagsak sa kanya, magiging pulbo siya at maging alikabok. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kapatid, kung isasabit natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, ang buhay mo magkadurog-durog. Ano ibig sabihin magkadurog-durog? Ibig sabihin, magsashatter yung mga plano sa buhay, tungkol sa mga worldly life, tungkol sa mga makamundong mga gawain, mawawasak yan. Magkakaroon ka ng transformation sa buhay mo. Kaya, doon magsisimula at natawag na born again. Ang matindi, kung hihintayin mong babagsakan ka ng bato, magkaka-powder ka. Ibig sabihin, magkakadurog, hindi lang magdudurog-durog. Pipino ka at maging alikabok. What's that? That's the great judgment of God. Huwag mo nang hintayin na bagsakan ka ng hatol ng Diyos. Di na baling bumagsak ka sa bato na siya kay Kristo, magtatransform ang buhay natin. Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Bagsakan ka ng bato o babagsak ka sa bato na si Kristo? Magtatransform ang buhay natin. Let's pray. Aming Ama, sandaling ito, kami po ay dumudulog sa trono ng Haba. Hiningi po namin sa Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami
Bawat isa sa amin walang exemption, wala pong may pagmamalaki, dahil kami ay mga taong pangkaraniwan lamang. Ngunit, ang kaibahan ay meron kaming Diyos na sinasamba at sinasampatayanan. Kayo lang, Panginoon, ang may kapangyarihan para mag-transform ang buhay ng bawat sa amin. Mababago kami. At ang sabi nga nyo, hindi namin makikita ang iyong karian hanggat di kami naisisilang na muli. At ang pagsilang na muling ito ay sa magitan ng Banal na Espiritu. Kami na silang sa laman, ngunit kinakailangan kami masilang sa Espiritu. Tulungan niyo kung bawat isang nakikinig, Panginoon, na maintindihan namin ng karian ng Diyos ay naiiba sa ibang karian, sapagkat ito ay spiritual na karian. Ang kailangan niyo po ay makita sa amin ang transformation at mag-produce kami ng righteous life. Hindi isang bisis, kundi continuously na kami ay mabubuhay ng may katuwiran. Salamat sa iyo, O Diyos. Hanggat aming sinasabit ang buhay namin sa iyo kapangyarihan, matili ang mamumuhay namin na may katuwiran. Purihin ka, O Diyos, i-bless niyo po ba sa amin at ang lahat na nakikinig sa araw na ito. Sa iyo pa rin ang lahat ng kapasagot teranganan. Ano man pong pangailangan namin, mayroon kami sa araw na ito. Tataas mo ang mga kamay namin. Para tigit po, when it comes to spiritual na sitwasyon, wala kami kakayanan na gawin to. Maliban, Panginoon, isuko namin aming sarili sa iyo. At ang sinumang willing na gawin to, O Diyos, magsimula sa araw ito, kayo po, O Diyos, ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Wala na pong ibang makagawa nito kundi kayo lamang. Salamat sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kasalamatan, pagharing kailanman. Ito po ang dalangin ng pasalamat. Sa tayong pangalan niyo po, ayon sa Kristo. Amen and amen. Amen. God bless you all, mga kapatid.